Alright, so welcome dito sa video na to and i-share ko sa iyo yung one of my content workflow strategy na I believe makakatulong sa iyo if you're planning to create a lots and lots of content pagdating sa organic. And eventually, yung organic content mo is ma-transfer mo or ma-repurpose mo into paid ad creative. So, i-share ko sa iyo yung software na ginagamit ko and i-demo ko rin sa iyo how it works at paano ko siya ginagawa. So, recently, kanina lang, nag-shoot ako ng isang topic pagdating sa paid advertising tips. So, ang goal natin dun sa shoot natin na content is magawa natin na makapag-create ng mga shorts, reels, or mga shorts clips, pwedeng sa TikTok, pwedeng sa YouTube shorts, or pwedeng sa reels. And ang goal is no editing. Kumbaga, ang goal is anti-edit talaga. Wala kang kailangang i-edit. So, all you need to do is to upload the file, download, then post it. That's it. And paano mo siya magagawa kung ikaw is hindi ka marunong mag-edit, wala kang idea pagdating sa editing. So, to give you a context, no? Pagdating sa content creation, hindi mo talaga kailangang maging komplikado pagdating sa content creation. The more nagiging komplikado yung process mo, yung paano mo siya i-shoot, nahihirapan ka ngayon. So, ang gagawin natin, i-upload ko yung sinut ko kanina and yung software na gusto kong i-share sa'yo is yung Opus. Opus.pro. Parang clip editor siya, which is AI to. So, dito sa software na to, papakita ko, let me share my screen. Dito makikita mo, ayan sa screen, is ito. So, to give you an idea, meron siyang credit. Ibig sabihin, paid. Yung credit nito is nakadepende sa plan na inabil mo. Pero pwede ka namang mag-avail ng credits. Kahit expired na yung account mo, magagamit mo pa rin yung credits. Yun lang, ma-expire siya. Meron siyang 60 days maximum. Pero enough na yon. So, per credit, equivalent of 1 minute. Okay, 1 minute content. Example, meron kang 1 hour. So, 60 credits. Okay? Pero, yung 60 credits na yun, 200, 300 credits, I believe nasa 2,000. Not sure, 1,200 pesos. So, sobrang ano lang yan. Sobrang mura lang yan. Ayan. So, 150 credit. Sabihin natin dito sa monthly. So, ang monthly niya, ito, 300 credits, which is, i-times mo to, ilang oras na to? Nasa 5 hours na yata. Content for only $23. Diba? 1,000 something lang. Okay, so ngayon, gagawin natin is mag-upload ako dito. I-upload ko yung ginawa natin na video kanina. Okay? So, ito yun. Ito yung nirecord natin kanina. And then, idadrag ko lang dito yon. Ayan, uploading na siya. So, medyo matagal lang. It takes time. Pero, hintayin natin. Short clip lang naman to. Nasa 6 to 7 seconds lang naman yun. So, discuss ko sa iyo ano yung gagawin ng software na to while waiting. Ang ginagawa ng software na to, yun, is i-convert niya yung long form na video mo into a shorts na pwedeng 30 seconds, pwedeng 2 minutes, pwedeng 1 minute. Depende naman. Pwede mo siyang iset or pwede rin naman automatic. So, once uploaded, magtatanong siya kung ano yung ipapagawa natin. So, gusto nating ipagawa sa kanya is ipagawa natin na gumawa siya ng mga shorts based doon sa in-upload natin na content. So, raw pa yun. Kumbaga, hindi yun inedit. Kumbaga, nirecord ko siya sa on my second cam. Then, ayun, that's it. Nirecord siya. Then, let's see. Ito siya. So, makikita mo dito, ang ginamit natin na camera is yung naka-side. So, dito ko siya nirecord on my main cam. Pero gusto ko kasi yung something na parang meron akong kinakausap, no? Parang interview type. Okay yon or pwede rin naman on cam. So, itry natin to. Ngayon, pakita ko sa'yo. So, dito, meron ditong clip editing, let AI detect. Ayan. Tapos, saan ka mag-start? From 0 to 6 minutes. Ayan, nakikita mo naman. Tapos, you can choose a category pero optional lang naman. Marketing, ayan, pwede naman. Tapos, ito yung templates ko. So, preset yan. Basic lang naman to. So, ang gagawin mo, once nandyan na, i-click mo lang itong get clips in one click. Okay, click natin. Tapos, ang gagawin ni AI, no, yung software na to is, meron siyang estimated na 7 minutes, no? So, medyo mabilis lang yan kasi 6 minutes lang naman. Makikita mo dito 6 minutes, no? Pero, ayun, while waiting, pakita ko sa iyo yung ilan sa mga content na ginawa ko. So, yung ilan sa mga content dito is, ayun na, ano na kasi na, expire na.
Ito yung medyo old na rin na content. I believe 2 months ago ko na to na-publish sa aking YouTube channel, and then na-realize ko why not repurpose ko yung content na to na why affiliate marketing. So, nasa 41 minutes to yung podcast interview na to. And saan siya galing, no? Eto, hindi ko na siya in-upload kasi ang maganda dito sa software na to, pwede mong i-drop yung Zoom link, yung YouTube link. Ayan, drop a YouTube link. YouTube link na lang yung nilagay ko. Galing na yun sa YouTube ko. So, ang ginawa ko, ayan, punta ko sa YouTube ko. Ayan, punta ka sa any YouTube. By the way, any YouTube, kahit hindi mo content possible. So, channel. May channel. Kung napapansin mong bumabagsak. Okay. Tapos, ito yon, I believe nandito siya. Ayan. Ito, pwede ko rin itong gawin. Ito. So, sige, ito gagamitin ko din to. Plan ko rin to. Ito yon. Ito yun. Pero ito, gusto ko rin itong gamitin. Ayan. I-repurpose ko din to. Paano siya? Click mo yung video, right-click, copy video URL, tapos punta ka dun sa software. Okay? Ito, on the background, dagaan naman yan, pa-process yan. Pwedeng sabay. Paste mo yung YouTube link. Ayan. So, once na-paste mo na yung YouTube link, hintayin natin. Ayan, get clips in one click. So, I believe, ilang credit to? 28 minutes? Okay. So, maganda to. Okay na to. So, maximize ko. Kasi ma-expire na yung credit ko. Okay, maximize ko na. So, let AI. Then, same templates. So, all ano natin, si AI na bahala. Tapos, ganun. Click mo lang tong get clips in one click. So, same process. Si AI na bahala yung maghanap ng mga best clips, best portion dun sa video. Ang tawag dun is yung magandang anong magandang sinabi dun sa video or yung thought process. Example, may in-explain siya why affiliate marketing, bakit maganda. So magsasuggest si AI, and ang maganda dito, totally hindi mo talaga siya ina-edit. So papakita ko sa iyo. So let's say punta muna tayo dito while on the background editing yan. Pakita ko to. Why affiliate marketing? And ganito yung makikita mo. Explain ko sa'yo kung ano yung, para saan to, para saan mo to magagamit, no? Bakit may number, no? Coach, ano yan? Para saan yung number na yan? Merong from 99, from 83, okay? Score po yon. So, meaning to say, kapag mas mataas ang score, meron ka na ngayong idea or outliers na nasasabi mo, okay to. Best to. Hindi ka na mag-iisip, hindi mo na siya i-review isa-isa. Pero minsan, meron ding mababa, like nasa 80, okay din yung thought process and maganda rin yung mga nasabi. So, I consider pa rin from 80 to 90, yun yung mga kinu-consider ko. So, you can see here sa isang video na podcast interview na in-upload ko, from 80, sabihin natin dito tayo mag-start, 80, 3, okay, ito 6, 12, 18, okay? 21 videos in one content. Imagine. And hindi mo siya pinag-isipan at hindi mo na siya inedit. So, pakita ko sa isang example. Ito. Faith and Affiliate Success. God's Guidance in My Life. So, ito. Ano to? Story based. So, 1 minute and, maganda dito, may minutes siya. 1 minute and 28 seconds. 55 seconds. So, play ko and ipakita ko sa'yo. Play natin. Para saan kasi merong turning point sa buhay ko na Zoom ko. na nagkasabay-sabay yung problema. Yung na-upstroke yung father ko, yung kalahati ng katawan na-upstroke. Yung yung nag-aalala ka, yung balisa ka na, worried ka na. Nung time na yun, sobrang turning point yun na kailangan i-acknowledge mo na si Lord yung yung magpapatibay pa rin sa'yo in those times of pagkakataon sa buhay mo na ang hirap, na parang hindi mo alam kung kanino kahingi ng tulong. Kaya nung time na yun, ganda. Ano siya, emotional yung content na to. And ang dami pa dito na I believe dito sa content na to, minimum of 10 yung pwede kong ma-publish. And as is, pwede ko na siyang i-publish. Mapapansin mo dito ang framing kay Coach na lang. Dito mapapansin mo merong framing na dalawa kami. And yun yung maganda sa AI na to. You can decide, may mga style of edit siya. Pwede mo pa siyang i-edit, by the way. This one. Yung pag-edit, pwede mong i-post sa desired platform in one click, tapos pwede mo siyang i-schedule, pwede mo siyang i-download, and pag na-download mo, ibigay mo kung kanino man sa team mo or ipar-repost mo, walang problema sa'yo na yon. And pwede mo na siyang i-edit mismo dito and wala na yung bayad. Like, mayroon kang
mga filler words or merong mga clips or nasabi na gusto mong i-trim, pwede pa yon. And pwede mo i-change yung tawag dito subtitle. Pero sa akin okay na ako sa subtitle default. So okay na ako doon. So play natin to. Affiliate marketing versus traditional business, which wins? And maganda, siya na rin nag-iisip ng topic and captions. Okay, meron ng captions. Play natin. Magsimula ng traditional business na ikaw yung gagawa ng lahat? Or magsimula sa affiliate marketing na halos nandiyan na yung mga dapat mong gamitin para ma-market siya ng tama? Para sa akin, mas maganda pa rin affiliate marketing. Kasi hindi lahat ng tao mayroong millions eh. Para magsimula ng malaking klase ng negosyo. Diba? Or mga 6-figure na budget. Magsimula ng... Ganda nun. So, binigyan ng tips. Pero medyo bitin, pero sa akin okay na yun. One piece of content na yun. So, like this one, trending. Affiliate marketing, build your brand, get trusted. Maganda to Meron ditong trending. So, personal branding, nice. Relevant trending topics. Meron siyang suggestions o possible mag-trend to. So, 1 minute and 27 seconds. Play natin. Affiliate marketing. Number 1 is personal branding. Okay. So, kung ano ba yung magiging assumption ng mga tao kapag nakita yung mga content mo, uy, thank you pala sa content mo, coach, ganito. Dahil dito, natuto ko ng ganito. Na-solve yung specific problem na matagal ko ng problema. Sige, meron ako ipapakita sa'yo. Merong mga ilang text. Example ito, uy, pwedeng tanggalin mo na yon content mo dahil ganito, dahil dito, ayun, dahil dito, naging hito. So, yun lang yung mga i-review mo na konti lang naman. Pero kung hindi naman nagmamatter sa'yo yun, pwede mo na talaga siyang i-download and i-post. So, paano siya i-edit? Pakita ko. Click mo tong edit clip. Tapos, pwede mo siyang i-correct. And wala na yung bayad. So, example dito. Content, like this one. Ito, pwede ko na siyang i-delete yung uy. Remove caption or remove content. Pwedeng yung captions. Ayan. Tapos, dahil dito, like this one, edit. Dahil dito, syempre, apply. Ayan, dahil dito. And, I think all good na. Yun lang naman. Pagkukontent, tama naman. All right. And here we go. I think all good na siya. So, yan. So, save change. And save change, lang siya, mabilis lang siya. Parang less than a minute lang din yun. And, ayan, makikita mo dito. So, after niya ma-save, i-download ko na siya and pwede ko na siyang i-post. So, I think ito yung una kong ipopost, yung trending. Tapos, isusunod ko tong mga na to. And my goal is to create content, lots of content using this tool. And magagawa mo siya, pwede mong schedule yung content mo. So, multiple contents talaga yung pwede mong i-publish online. So, balikan natin yung kaninang in-upload natin. So, ito all good na ako dito. I-download ko na lang ito mamaya and then schedule for posting na to. So, here we go. Ito, okay na to. Ito yung kanina, new. Ito, processing pa. Click natin to. Nice. Meron tayong 169 content. 6 minutes lang kasi to. Pero yeah, ads versus organic content. The dating analogy for content success. 30 seconds. Here we go. Play natin. Tingnan natin. Ads grab attention. Pero organic content maintains it. Kasi sa totoo lang, hindi lahat ng nakakakita ng ads mo ay bibili ka agad. Pero kung makikita ka nila, ulit, organically, no? Makikita ka ulit nila through content, doon na bubuo ang tiwala. Think of it like a dating. Yung ad, yung first message mo. Pero yung organic content, meron ako napansin dito, I think yung language, no? Hindi yata natin na set. Kasi English yung kanyang caption, pero it's okay. Stop wasting your ad man how organically contents win. So, pwede naman natin i-correct yun. So, to correct, edit clip. Tapos, dito sa transcript, no? Dito, pwede mo siyang baguhin. So, dito, meron ditong captions. Ayan. So, pwede mong i-update dito yung captions. So, AI enhance naman. So, dito naman yung pag-enhance ng mga additional. Example, you can change or remove yung mga filler words like yung yung pauses,
Auto sensor, I think bago to, no? Ayan, keep conversation clean. Ayan. Speech enhancement, nice. Improves vocal quality and richness. Sige, on natin to. Confirm. Which is okay naman yung aking audio. Then, remove ko na rin yung mga filler words. Tapos, okay. So, sabay daw kasi. Sige, AI enhance. Kuha pa tayo dito ng remove filler words. Okay, wala naman daw. Pauses. 1 seconds. Point. 3. Walang filler words. Speech enhancement, okay na to. So, pakinggan muna natin bago tayo mag-move. Ads grab attention, pero organic content maintains it. Okay naman? Good ako doon. Tapos dito, ang maganda dito, if you want to explore more, invest time, pwede ka mag-auto-generate ng mga AI B-roll dito. Auto-generate mga stock B-roll, auto-generate AI hook. For example dito, auto-generate AI hook. So, test natin to. Yan. So, dito, generate AI hook. Type your script here. For example, yung ads grab attention but organic content maintains it. Ayan, pwede mo i-copy-paste to. Here we go. Maintains it. Here we go. Our distrust is very expensive. Okay? So, hindi ko lang feel yung voice niya. So, hindi ko siya gagamitin. Pero may options. Auto-generate AI B-roll, which is yung nakikita natin sa mga clips ng video na merong sinasalpak. Dito, nagkiklik-click ka na lang, hindi ka talaga, kahit hindi ka editor, basta alam mo kung paano mo gagamitin yung tool na to, madali, magiging smooth din yung pag-use ng software na to sa'yo. Kasi nga, meron ng software or AI yung magtatrabaho para sa'yo. So, dito, makikita mo, nung ginawa natin siya, photorealistic, sige, okay naman ako dyan sa photorealistic. And, pwede natin siyang i-play. Ito, example, maintains it. So, attention, content, okay. Organic content, hindi ko siya feel. So, delete natin. So, kaya sabi ko, mas okay sa akin yung simple, no? Simple is better. So, ang ginamit lang natin sa AI enhance is yung speech enhancement. That's it. Yun lang. Tapos, transition, di ko nagagamitin yan. AI keyword highlighter, optional. Pwede mong i-explore yan. So, dito, AI grabs attention but organic content maintains it. Because honestly, not everyone who sees your ads will buy from you right away. But, so dito, sa transcript na to, pwede na, okay. So, not sure lang ako not sure. Pero, hindi niya na-detect yung language na ginagamit ko kasi I think, gumamit ako sa maraming English, no? Pero, yun, pwede mo siyang baguhin dito. Pwede mong Tagalogan. Yan, maintains it. Okay lang naman. Kasi sa totoo lang, hindi lahat ng nakakakita ng ads mo ay bibili ka agad. Pero kung makikita ka, yan. So, pwede mong i-change yung tinatawag na script, no? So, it's up to you. Kung meron kang script, pwede mong i-update yon. Ayan. So, update natin later on. So, save change. Tapos, check natin yung mga ibang clips. Ayan. Pero, ngayon ko lang na-experience yun. Hindi niya na-gets yung tawag doon, yung, language. Kung Tagalog ba, Taglish ba, first time. Pero doon sa mga ibang content ko, wala naman ako naging other issue doon. So, yan. Boost post, organic content, secrets weapon. Ito, copy shop, organic content, consistency wins, yan, and so much more. Sige, balik tayo sa home, and eto na yung aking isang in-upload kanina, 99 OFW struggle real story. Sige, play natin. And I know that there are a lot of kababayans na, madami tayong kababayan na they're really suffering abroad. They're suffering outside of this country. And iniisip ng mga tao na, sige, padala ka lang ng padala. Ito, okay to. Nakita mo? Okay yung kanyang captions. So, Tagalog. Sige. Sige, padala ka lang ng padala. Yes. Anak ba yun? Yung kay Claudine Barreto? Ano yun yung tipong pag-uwi niya, in-expect niya nakapag-ipon. And that breaks my heart.
itong country na to, I believe this is a rich country. Ganda ng thought Yun talaga, process. I always believe in that, and I choose to believe that someday hindi na natin kakailanganing umalis pa ng Ganda bansang nito. to just to look for opportunities, because we are the ones who will create opportunities. Lahat ng mga entrepreneurs, especially you watching this right now, I know that you're gonna create opportunities. Ano yung mga That's it. Pwede mo na itong i-content. Grabe. Game changer. Kung i-rate ko, by the way, to give you an idea, ilan sa mga sikat na mga marketers, business owners, and content creators na gumagamit ng software na to is Alex Hormozi and marami pa. And sobrang thankful ako sa aking video editor na shinare niya sa akin to kasi may client siya abroad. I think Australia and US ata yun. And ito yung isa sa mga best tool na ginagamit nila dun sa agency nila. And sobrang bilis ng paghanap nila ng mga best content dun sa mga client nila kasi nga may platform, may AI. Pero still, pinapaganda pa ng mga editor nila sa editing. Pero kung ikaw nagpa-plan na mag-create ng multiple content, create a massive content online, my suggestions is dun ka muna sa quantity. Kumbaga, go volume ka muna. Damihan mo muna. Kumbaga, massive action. Make more content bago ka mag-overthink na kailangan maganda yung text, maganda yung effects, maganda yung video. And I think ngayon 2025 and 2026 beyond, hindi na siya masyadong nagmamatter kasi ayaw na rin ng tao ng mga over-edit na mga content, yung mga masyadong maraming effects and so on. And napansin ko rin yun. And most of my content na talaga nagpe-perform at maraming nakakapanood, maraming nagbi-view is yung mga content na sobrang as is raw and kagaya nito, no? Hindi ko na kinakat kung ano man yung nauutala ko. Kumaga authentic, be you pagdating sa content na ginagawa mo. So that's my goal, kaya ko share sa'yo yung software na to and yung hopefully magamit mo to. By the way, wala pa silang affiliate link, sayang, pero you can go to opus.pro. Ilalagay ko yung link sa ibaba ng video na to para directly pwede mong puntahan, pwede kang mag-subscribe sa kanila or purchase some credit like 1,000 credit then maximize it. 1,000 credit, I believe, nasa 5 hours of content na yung pwede mong magawa doon. Pwedeng content po or content din ng ibang tao. So, syempre, kung content yan ng ibang tao, magpaalam ka. Ayan, kasi hindi mo naman pwedeng basta-basta gamitin yan. Pero kung marami ka ng content na nakatambak or na-publish mo na before, ito yung best tool para ma-repurpose mo yung mga content na na-publish mo na before. Alright, so looking forward for more content na ipapublish mo and looking forward na maraming ma-reach na mga right audience yung content na ipapublish mo na matulungan din sila, ma-inspire kung ano man yung business or message na gusto mong ibigay. So, that's it. Thank you so much for watching this video. Please like, comment, and subscribe this video. That's it for now. See you on the next one. Goodbye.